Ama ko, aswang ka. Part 2. Bakit ka nandito? Tanong ko nang may galit at ligalig pa sa dibdib. Sinundan kita. Nagtulak kami papunta sa inyo pero natakot ako sa kasama mong baliw. Bungad ng tinig na nakausap ako mula sa patio, si Marcelo. Sinundan mo ako. Sinundan mo ang bahay namin at hindi ka na nagtuloy sa loob dahil natakot ka sa kasama naming. Napabuni ako sa nakakapanlulo mong katiyakan. Hindi baliw ang ama ko. Sigaw ko. Napapaputi ang mga daliri. Hindi baliw ang ama ko. Ipinilit kong hanapin si ama sa buong kubo. Ngunit tila hindi niya ako narinig. Para akong hangin, dumating siya at dumapa sa lamesa na parang isang pagod na punong kahoy. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita siyang nanghihina at tila may ibang kulay ang mga mata niya. Nilapitan ko at hinawakan ang kaniyang kamay. Rosenda, patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko noon. Bungad niya ng may pagod na tinig. Halos isinasaksak sa hangin ang kanyang paghingi ng tawad. Naalala mo nung panahon na nag-aaral ka at napahiga ka dahil nahilo ka. Yung baon mong ulam na may kalamansi, naalala mo yon? Oo, naalala ko pa. Sagot ko, lumalamlam ang mga alaala. Dahan-dahang tumingin si ama sa akin at tila may lihim na pinipiga ang kanyang mga labi. Alam mo ba, hindi ang karne ang tunay na nakain mo noon. Rosenda, higit pa sa takot ang dapat mong alamin. Ako'y aswang. Dumatal ang mundo sa akin, hindi na bago sa damdamin ko ang mga pahiwatig. Ang buhok sa pagkain, ang mga gabi ng pag-alis niya. Ngunit nang bumigkas siya ng salita, nagiba ang lahat. Humigpit ang dibdib ko. Nagkaroon ako ng sabay-sabay na ugat ng pangunawa at pagkabigo. Ipinagpatuloy niya ang pagsasalaysay na parabang binabawas ang bigat sa kanyang dibdib sa bawat pantig. Hindi ka biolohikal na anak ko. Kinuha kita noong baguhan pa ang iyong ina, na noon ay may tali sa ibang lalaki. Nang siya'y pumanaw, dinala kita ko rito. Akala ko noon, mananatili ka sa akin, ngunit hindi pala ganoon ang tadhana. Lumiwanag sa alaala ko ang mukha ng isang binata, si Marcelo. Siya ang unang nakita ko sa baybayin pagkagising ko noon. Siya rin ang nagpakilalang nagturo sa amin ng mga paraan ng pagkuha ng laman at pag-aayos ng karne. Si Marcelo ang nagturo sa amin. Sambit ni ama, may halong galit at pagkamangha na halos di mapigilan. Siya ang nagpakita ng landas, ngunit siya rin ang may dalang mga lihim. Hindi na ako nagtanong ng marami. Ang isip ko ay puno ng tanong at pagkamuhi. Ngunit ang katawan ko, may ibang tinig na humahaplos. Ang mga araw ay dumaan at unti-unti kong tinanggap ang anino sa loob ko. Tinuruan ako ni ama ng husto kung paano hatiin ang laman na hindi panghayop. Ipinakita niya kung alin ang malambot kapag tao ang napapala. Humigpit ang dila ko sa bawat pag-ilarawan niya ng sinigang na may hita. Isang pahiwatig na nanatiling nakabaon sa akin. Lumipas ang ilang panahon, tinuruan, minahal, at sa dakong huli, inako ko ang aking pagkatao. Hindi dahil ako'y natutuwa sa ginawa, kundi dahil wala na akong ibang kakilala. Sa mga masayang gabi namin, may mga sandaling tila humahalimuyak pa rin ang alaala ng dati. Ngunit sa likod ng lahat, may isang punit, isang trahedya ang papatama sa amin. Isang gabi, may mga sigaw mula sa malayo. Aswang, lumabas kayo. Nagnginig ang lupa sa hiyaw ng mga tao. Agad kong sinikap puntahan si ama. Bubuhatin ko sana siya at takbuhan palabas. Ngunit may sinabi siyang nagpatigil sa akin.
Rosenda, umalis ka na. Iwan mo ako rito. Tapos na ako. Habang umiiyak ako, napansin ko ang kaniyang mga mata. Malabo, ngunit may pagkataong naghihintay ng kapatawaran. Bago pa man ako makapagsalita ng huling salita, may pinahid siyang malamig na laway sa tenga ko at mahina niyang binigkas, "Yanggaw." Hindi ko pinahaba pa ang paglisan. Nagbihis ako, kinuha ang mga dokumento na ibinigay niya, mga papel, tela, at mga gamit, at tumakas. Ginamit ko ang maliit na bangka ni Ama. 10 minuto lang ang layo mula sa Pampang patungong bayan, sapat upang makalayo sa anino ng kagubatan. Pagdating ko sa bayan, nagbenta ako ng mga plastik na bote para may pamasahe. Mula sa maliit na butil ng Pag-asa, umabot ako sa lungsod ng Iloilo. Doon ako nagtrabaho bilang tagahugas ng pinggan sa isang karenderiya at tagalaba. Nag-aral ako sa alternatibong sistema ng pagkatuto, ALS, dahil hindi ako nakatapos ng mataas na paaralan. Isang beses lang kumuha ako ng pagsusulit, pumasa ako. Dahil sa pagsisikap at tiyaga, nakapasok ako sa unang taon ng kolehiyo sa isang malaking unibersidad. Lumipas ang 3 taon, bagaman malayo na ako sa dating buhay, sariwa pa rin ang mga sugat. Minsan, kapag may sinigang sa karenderiya, bigla akong mangilngig at biglang tutulo ang laway ko, para bang tinatawag ang loob. Nagkakaibigan ako sa mga tao. May ilan ding nagpapakita ng paghanga. Ngunit may isang muka na hindi ko malilimutan, si Marcelo. Si Marcelo ang nagturo sa amin, ang unang nakakita sa akin noong ako'y gising. Siya ring nasa paligid ng unibersidad. Maliit pala ang mundo. Iisang unibersidad din ang aming pinapasukan. Hindi niya ako nakikita ng malapitan. Palagi akong umiwas, nagtatago tuwing nalalapit siya. Ngunit minsan, naaagaw ko siyang makita sa malayo, sa bulwagan ng unibersidad. Hawak ang papel na malapit na niyang makuha bilang tanda ng pagtatapos. "May mensahe ako para sa iyo, Marcelo. Kamusta ka na? Masaya ka ba sa pagbagsak na ginawa mo sa amin ni Ama? Akala mo, ikaw na ang tagapaghari, ngunit nagkamali ka. Maliit lang ang daigdig, iisang unibersidad lamang ang pinagdaanan natin. Kung mababasa mo ito at maiisip mong ikaw iyon, huwag kang matakot. Hindi ako manunumbat ngayon, ngunit maghihintay ako. Huwag kang magtiis sa panlilin lang, hihintayin kita." At dito nagtatapos ang aking salaysay. Totoo man o hindi ang paniniwala ninyo, ito ang katotohanang naghaba sa aking buto at dugo. Totoo ang aswang, totoo ang yanggaw. Minsan, kapag may sinigang, nanunukso pa rin ang pagnanasa. May isang tao lamang na iniisip ko, ang taong nais kong gawin kong sinigang. Alam ninyo na kung sino siya. Maraming salamat, Rosenda. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.